Ma'am, kayo po ay bumili, mag-invest ng lupa po sa Calamba, Laguna. At ano po ang representasyon niya? Sino po siya para magbenta ng mga lupa sa Laguna? Siya po ang owner. Siya po ang developer. Ami Peria Amor and Marisa de la Paz Reyes. Okay. So, lumapit po sa inyo si Ami at si Marisa. Sinasabi nila, kami ay developers, kami ay nagbebenta ng lupa sa Calamba. Mag-invest kayo ng ganitong pera for a certain plot of land. Tama po. At binigay nyo naman po yung pera in accordance dito. Nagbayad po kayo, ma'am. For example lang, of course, iba-iba yung amounts ninyo. Kayo po, ma'am, nagbayad kayo ng 800,000 down payment. Yes po. Okay. Nakita nyo ba po yung titulo ng lupa? Nakita nyo po yung... Actually po, nakapag-request po kami sa RD. So nakakuha naman po kami ng title ng lupa. At nakita nyo naman pong sila ang nakapangalan doon sa lupa na yun. Hindi po. Sino po ang nakapangalan Yung mother sa lupa title na pa yun? rin po niya is si Adramam Laguna Corporation. Okay, so hindi nila pagmamayari yung lupa in accordance sa TCT? Hindi pa po. Wala pa. Ang sinasabi, bakit po kayo napaniwala? Ano pong sinabi nila? Ang sabi niya po, hindi pa rin po mapatatitle sa amin. Yung lupa po is nasa mother title. So para daw po less ang gastos from mother title, hindi na sa kanila, sa amin na yung sunod na name ng title para mas mapabilis daw po yung proseso. Okay. May sinasabi kasi tayo sa batas, Nemo.Code Non-Habit, which means you cannot sell what you do not own. Dito, sinusubukan nilang ibenta yung lupa na hindi naman nakapangalan sa kanila. So doon pa lang, this contract is void. Bakit? They showed no proof of ownership over that land apart from the covenant na hindi. Amin to, ipapatitulo namin to sa'yo. Diba? Parang ganun ang nangyayari. Na-contact nyo ba yung nakapangalan? Doon yung korporasyon na yon? Did you meet anybody from that corporation that said, authorized representative namin through a special power of attorney in writing itong si Ami at si Marisa? Nakontak po namin yan noong time na nag-down payment po kami. Bale, year 2021 po. Bale, ang unang name po nilang ginamit is Reyes and Amor Farmland. Okay. Pero hindi po yun, yung nakasulat rin sa titulo. Wala Ano po. Hindi rin. Wala po. But all the same, kayo po ay nag-invest. Yes po. Okay. At nung nagbayad kayo ng 800,000, kinuha po nila yung pera at sinabi nila in process na po yung titling. 50% po down payment yung binigay namin. And then, ang sabi po niya sa amin, pinaprocess po dahil pandemic. So, ang dami daw pong alert, kaya kumbaga, na-move yung pagpaprocess. Okay. At eventually, ngayon, 2026 na, Yes po. ano na po ang sinasabi sa inyo? Hindi na po namin siya makontak. Pero nung time po ng 2024, so nakita po namin na talagang walang development ang lupa. So, estafa po ito, ma'am. Clear. Plain Yes. and simple. This is estafa. Yes. Criminal. No? Ang pangalawa pa, of course, maghahanap tayo ng rescission ng kontrata ninyo, which means babalik tayo kung nasaan tayo bago tayo pumasok dito sa kontratang to. Yes pa. Worse still, wala siyang license to sell ng land. Hindi siya developer, hindi siya registered with DSUD. Tama po. Okay. Attorney De Los Santos, magandang hapon po. ARD, meron po kasi kami dito, nagbenta siya ng lupa without any license to sell while purporting to be developer po dito sa Calamba, Laguna. Ano po kayang administrative penalties ng isang tao na walang license to sell but is still transacting po land dito sa atin? Ano po, no, sa regarding po dyan sa pagbebenta ng walang registration at saka walang license po na nanggaling dito sa office ng DSUD. Opo. Ito po ay nalinis po na control sa batas, lalo na sa ilalim ng Presidential Decree number 957. So dito po, yung sa amin po kasi, pwede kaming magbigay ng notice of violation regarding dyan sa developers at mag ng penalties, administrative penalties. Pero usually po kasi ang nangyayari dito is nagbibigay kami ng advice na mag-file din po sa HSAC, which is yung quasi-adjudicatory na leg po ng Settlements Education Commission para po maimbestigahan at maipatutal po yung karampatang action damages or cancellation po ng kontrata. Ma'am, ang gusto ko pong malaman is that if we complain dyan, can you facilitate po kaya yung refund or ganyan? Kayo, ang opisina nyo ba po ay may judicial authority para mag-order ng refund mula dito sa mga nagkukunyaring developer? Pwede po sila mag-file ng complaint po sa Human Settlements Adjudication Commission. Yun po yung HSAC. HSAC. Okay. Yes.
Yes, sir. Kami po dito sa DSUD, pwede kami magbigay ng certification of no certificate of registration or license to sell para po magamit nila sa Asia. Pwede din kami mag-assist sa kanila if ever na kailangan po nilang ng kung ano man yung kailangan nila para po nakapag-file sila. Okay. Sige. Maraming salamat, Attorney De Los Santos. At least now we know where to go sa HSAC, but we will need your certifications po, no, as part of our pieces of evidence na may pepresenta namin doon sa HSAC. In that way, matutulungan po kami ma-facilitate yung refund or other damages na pwede namin kunin against Ami Amor at Marisa Reyes, no. Thank you and good afternoon, Attorney De Los Santos. We will attack this two ways. One, of course, is that we will file the proper criminal charges against Ami Amor and Marisa Reyes because they deceived you by pretending to be the owners of the land na binibenta nila sa inyo. Yes po. And they have gained yung down payments po ninyo. And ma'am, kayo po magkano po na-invest nyo? Bali ano po, 3 million. Tapos may nabili pa rin po akong property dun sa Hornala naman po. Tapos Okay po. binenta naman niya po sa iba. So nag-double sale po siya, Opo. no? Binenta niyo po yung property sa kanya, binenta niya po sa Binenta niya po sa akin yung, bukod po Sorry. yung investment ko, yung first ko is bumili kami ng Ayan. lote Tapos sa yung kanya. same lot binenta niya po sa iba. Opo, Ayun. yun sa Hornalan. Ayun. So she also engaged in double sales. So mukhang gawain niya talaga is to pretend like she owns something and then sell it. Buti sana kung one person lang, pero ma'am, it seems to me that she sells it to multiple people. Marami kayo, no? Would you know the estimated amount ng magkano na ang natanggap ni Ami at ni Marisa? Sa inyo pa lang, ma'am. Kayo po, ma'am. Kulang-kulang, ano po, 1M din po. Kasi One. yung sa sister ko tsaka yung sa akin. Okay. Ma'am, kayo po. A different case po kasi yung sa akin. Business po kasi yung... Business? Naging business partner ko po kasi siya. Anong business po? Ano po, Bar Construction Company po kasi yun. Construction. Attorney. Opo. Nag-invest rin po kayo sa kanya? Opo, Wala pong nag-invest nangyari? din po kami. Wala po. Bali, nung nag-invest po kasi kami, running yung projects na 3. And then, nag-decide po yung husband ko to return na yung investment niya. Okay. Pero natapos po yung lahat ng project na yon. And then ang nire-resound out na po sa amin is wala daw po siyang ibabalik kasi nakalabas daw lahat yung pera. So sabi ko, paano mangyayaring nakalabas yung pera? Natapos yung project. Nakapag-declare ka nga ng profit dun sa isang binakuran Okay. So, hindi lang lupa ang scam niya. Pati businesses pala. True. No? Marami. She proposes herself to be a contractor. And then, naku, mainit pa naman mga contractor ngayon. Sige. Anyway, so she proposes herself to be a contractor seeking investment tapos later on tatakbuhan kayo. Okay. Sir, kayo po, business or land? Land po, sir. Land, okay. Oo. Magkano po, sir? Ganun din po, sir. May kita na naibigay namin 420. Laki. Okay, so estimating pa lang, no, at least siguro ang value niyan siguro 1 million kada tao, parang ganyan. Yes po. So it's really a big case, no? So it might be yun nga, large scale estafa, possibly. Syndicated, no, kung dalawa lang talaga sila, then maybe not. Pero let's see, ma'am, no, but we will file again administrative case before HSAC, yung Human Settlements Adjudication Commission, and sa criminal case natin. Yes po. No? Saan po nangyaring transaction, ma'am? Para Yung alam natin bayad kung po. saan po. Opo. Nagbayad po kami ng Opo. cash. Opo. Sa ano po? Sa halang po, sa office ni Attorney Conrado. May abogado pa po siya nagpa-facilitate na to. Opo, doon talaga po kami. Kasi kumbaga po, tapkot talaga po kaming ma-scam. Yes, yes. So ang ano po namin is doon tayo sa abogado, may notaryo, so may witness. So para talaga po na legit po yung bayaran. Okay. So, pero anyway, sige. I won't comment on the practices of my fellow lawyers. Pero sige, di ba? Yun, ma'am, no? So, lahat kayo are interested in filing separate cases. Lahat ba po kayo doon nag-transact? Iba po. Ayan. Kasi why am I interested in knowing this? Kasi criminal cases, yung venue po niyan depende on where any of the elements happened. Apo. 'Di ba? Dito kasi, I think it's much more beneficial if we file cases in different venues para mapipilitan sila magpakita sa iba't ibang venues na yan. At mas maraming makakaalam na sila ay ganito ang gawain. In that way, lahat ng interested can also file their respective cases. Yes. Diba? So, ayun, we will also be assisting them sa Apo, HSAC. Atty. Apo. Pero una sa DSUD, kailangan natin yung
Ano ba to? Hindi to certified true copy. Attorney, Yes po, question po. Nag-file na po kami sa DSUD regarding doon sa pero wala pong nangyari. Yun po, ma'am. Kasi ang direction kanina ni Attorney De Los Santos is that the proper venue sa HSAC. Yes No? po. Kasi nakakausap mo namin doon si engineer. Apo. So sabay-sabay po kami. Doon talaga po kami nag-meet. Nag-proceed na po yung case. Yes po, nakapag-file na po kami ng complaint. So ngayon, si Ami daw po, dahil hindi daw po nila under yung refund ng pera ang Okay. Yeah. DSUD. So ngayon nga po, sa 8 sa kami. Apo. Opo. Ngayon, sabi nga namin, si Ami daw po is talagang hindi nila pwedeng pilitin kung ayaw pumunta. Wala silang walang judicial kakayahan power po. Yes para po. to do that. Yan. That's why I was proposing nga, ma'am, na we do this two ways, di ba? Yes po. Kasi sa criminal case, hindi lang pagpapakulong yan, but you could also run after the civil damages done against you. It's impliedly instituted with the criminal case, yung civil act, di ba? So, yun nga po, mukhang necessary talaga mag-file tayo ng ex-nafa case against both of them, no? Yes po. At kung hindi lang silang dalawa na inyong nakatransaction, I would encourage you also to include them in the case. Di ba? So, marami pong galamay. Hindi lang po talaga si Ami Peria Amor at saka si Marisa de la Paz. Kung gumagamit sila ng alternative na bank account, that can be money muling under our yung AFASA Act natin. So, marami po pwede tayong maisampang kaso laban sa Tsaka marami po talaga kami, attorney. Ilan po? By your estimate? Nasa 30 na po. 30 persons. Oh, okay. Sige, ma'am. We will assist you. Time is of the essence. Di ba? po. Sa ganitong bagay. And we will assist you to file your criminal cases against her. Opo. Lalo na kayo, ma'am. 6 million? Opo. But anyway, sige ma'am, we will assist you in pursuing your criminal cases against Ami and Marisa, no? Para po makuha nyo at the end of the line yung perang nakuha sa inyo. Okay? Thank you Yeah, very for much po. scheduling na Magandang po. hapon po.